What is up, it's your boy Sheen. So ang gagawin natin is lilinisan natin tong ating Vespa kasi inayos ko siya, no, dahil nawala yung signal light, pero okay na siya ngayon. Yan. Yan, kasi nawala yung ating signal light pati yung hazard. Nga pala, ito hindi na to gumagana. So tinanggal ko na din yan, no, para pwede naman kasing mag-hazard gamit tong signal light, left and right lang. So ngayon, medyo madumi siya. Ewan ko kung kita. Yan, so medyo madumi siya, no. Tapos may mga ganyan-ganyan. Yan. Yan, so medyo lang naman, medyo madumi siya. So gagawin natin is hugasan natin siya ng gamit ang pressure washer. So tuturo ko sa inyo kung paano at least may iwasan na pasukin ng tubig yung ating mga components sa loob gamit yung pressure washer. So especially itong panel kasi ano yan, sensitive kasi kakapalit lang nito dahil yung unang may-ari nitong Vespa na to is pressure washer yung panel board, so nasira, so pinapalitan. So let's go. So syempre ang pinakaunang dapat natin gawin is patayin natin yung breaker ng WSP natin, no? So make sure lang na wala nang nag-i-stay na kuryente sa panel board, dapat di siya mag-on. Tapos dito lang tayo sa labas lilinis dahil tinatamad akong mag-ayos ng pressure washer ko. So dito lang tayo sa Gedli. So pangalawang tip is doon nyo itututok yung pressure washer kung saan nakaharap yung flarings ng WSP nyo. Sa ganitong paraan maiiwasan natin na pasukin ng tubig yung loob ng WSP natin. So dito sa side, kung makikita nyo garon pa rin kung saan nakaharap yung flarings, dun mo siya papatamaan. So dito naman sa kabila, same thing din, kung saan nakaharap yung flarings, dun mo siya papatamaan. Yung sa upuan, since nakaharap siya sa taas, ang tutok natin is pababa naman, no? So dito sa part na to, sa may harapan, ganun lang din. Tapos yung sa may bandang panel board, I suggest, no, wag nyo masyadong tutukan yung panel board. Basta mabasa lang siya, okay na yun, kasi pwede naman siyang punasan at sabunin. At advice ko din is kung babasain inyo yung flarings nyo ng pressure washer is bigay kayo ng at least 1 meter or 1.5 meter na distance kasi hindi naman ganun ka-importante na tutok yung pressure sa flarings. Maliban na lang dito banda sa ating mga preno, dun sa brakes natin, ang ginagawa ko dito is tinututukan ko talaga siya ng pressure washer, pero iwasan nyo lang yung motor. Hindi naman siya ganung papasukin ng tubig, pero at least iwasan nyo lang, itutok nyo lang yung pressure dun sa disc brake tsaka dun sa mismong preno. So dito naman sa ilalim ng WSP, same thing, tinututukan ko rin siya ng pressure, pero huwag nyo masyadong tutukan dun sa may side, itutok nyo siya sa gitna kasi pag sa side is pwedeng pasukin yung mismong battery ng WSP. Pero sa experience ko, no, nababasa naman yung battery ng WSP ko, wala naman nangyayari sa kanya. Pero make sure nyo lang na kung may iwasan mabasa, iwasan nating mabasa. So dito din sa harapan, front brakes, tinututukan din natin yan ng pressure, no, pati dun sa disc brake, pati dun sa mismong brake, kung nasan yung brake calipers natin, para mawala yung mga alikabok or kung may mga oil, no, at least mabawasan sila. Magtatanggal talaga ng oil sa disc brake natin is yung sabon. So ang gamit kong sabon dito is car shampoo, pero effective din yung Joy na dishwashing, no. So sa mga flarings naman, makikita nyo yung mga itim-itim yung flarings ko dahil yan sa nilalagay ko na parang plug or yung parang tape para hindi pasukin yung butas ng ating sa may side mirror, salpakan ng side mirror. Pero tinanggal ko na rin naman siya kasi madalang ko na rin naman ilabas yung WSP ko kapag umuulan. Tapos make sure lang din na sasabunin nyo yung mga singit-singit ng flarings natin kasi dyan may mga sumisiksik na alikabok. Tapos sa pagsasabon naman ng disc brake, I suggest na talagang lagyan nyo siya ng sabon tapos kuskusin nyo para mawala yung mga oil or mga alikabok. Kasi yan yung nagkukos ng ingay dun sa brake pag nagpipreno tayo, pag kumikis-kis siya dun sa caliper. Tapos kung mapapansin nyo, ang gamit ko dito na pangkuskus na sabon is sponge. So, huwag kayo gagamit ng sobrang tigas na sponge, no? Ang gamit ko dito is yung gamit na sponge, yung used sponge, kasi medyo
palambot na siya, tapos yung abrasive part niya is medyo malambot na din. Para maiwasan na rin natin na magasgasan yung mga fairings natin. Kasi kung meron diyang mga alikabok na maliliit tapos kinuskus nyo, no, possible na mag-create yan ng gasgas sa fairings nyo. So, shout out pala kay Sir Marvin Chua, no. Sa kanya ko rin natutunan na pagka sinasabon yung WSP, ang ginagamit niya lang is kamay, no. Effective din yun. Kung wala kayong sponge, pwede nyo gamitin yung kamay nyo ipang-kuskus para na-adjust nyo yung pressure kung gaano kalakas yung pagkuskus nyo dun sa flarings natin. Ako naman, kaya sponge ginamit ko dito is para makuskus ko yung mga singit-singit na part na may mga alikabok. Tapos yung way ko naman ng paglalagay ng sabon dito sa flarings natin is hindi ako gumamit ng pressurized na yung merong halong sabon. Ang ginamit ko lang is yung pang spray. Maganda sana kung maglilinis ka is ang gamit mo is pressurized tapos naka-car shampoo ka. Pero ang reason ko bakit pang spray yung gamit ko is para mas madali ko siyang mabanlawan. Kasi kapag kang gamit mo car shampoo tapos naka-pressurize ka, para siyang pintura na kumakalat dun sa flarings. So dahil mabilis ang linis lang din naman tong ginagawa ko, spray na lang yung ginawa ko. So naka-2 beses lang ako na dito, hulog. Tig 5 piso lang yung pressure washer na yan. So, 2 beses lang ako nakagamit yan. So, 10 pesos lang nagas sa paglinis na ito. Mas maganda kung meron kang sariling pressure washer. Kasi kung meron kang sariling pressure washer, pwede mong patayin yung pressure. Dito kasi, pag hinulugan mo siya, dire-diretso na yung tubig. So, as you can see, no, banlaw na tayo dito. Siyempre, same thing, no, kailangan pinipressure din yung ating disc brake, tapos yung mismo preno natin para matanggal naman yung mga sabon na nailagay natin dun sa disc brake. Tapos kung meron pang naiwang mga alikabok, yan, para matanggal din, no? Tapos, yan, panlawan na lang natin to. Then, after this, syempre, papatuyuin natin siya. Magandang gumamit kayo ng basahan na malambot or basahan na, ano bang tawag doon? Parang yung microfiber ata tawag doon. Or basta yung malambot na, na hindi magagasgas yung mga flarings nyo, no? Kung alagang-alaga nyo talaga yung mga flarings ng WSP nyo, ayaw nyo magasgasan. So, malambot lang na basahan. On my case naman, hindi ko masyadong tinuyo yan, no? Kasi nagmamadali talaga ako niyan. Magsusundo pa ako ng ating Junakis. So, ang gamit ko lang dito is yung good morning na towel, tas punas-punas lang ng onte para mawala yung mga tubig, tas onting talon-talon. Tinatalon-talonan ko yung WS para matagtag yung mga tubig na naiwan. Tapos, syempre, the moment of truth, no? Bubuksan na natin yung breaker natin to check yung ating mga electronic parts ng WSP kung working ba, yung signal lights, yung panel, yung throttle, lahat. So, i-check natin yan para malaman natin kung meron bang naging problema nung naglinis tayo ng WSP gamit yung pressure washer, no? Meron ding normal na pwedeng mangyari dyan is yung maririnig nyo yung relay or yung parang tick na sound. Usually maririnig mo siya kapag nag-signal light ka or nag-hazard ka, yung parang nagtitik-tik-tik, ganon. So, kasi pag nabasa yan, normal lang natutunog-tunog yun. Pero mawawala din siya kapag natuyo. Before, ang ginagawa ko is bubuksan ko siya, tapos tatanggalin ko yung relay, papatuyuin ko, tataktak ko. Pero masyado kasing matrabaho, lalo na kapag kakahugas mo lang ng WSP mo, tapos bubuksan mo na naman, madudumihan na naman siya, no? So, hindi ko na ginagawa, hinahayaan ko na lang siyang kusang mawala. So, isang way din na para maiwasan mo yun, pwede mong lagyan ng electrical tape para ma-coveran mo yung wiring ng relay flasher na yun, no? Kulay itim siya na nasa loob ng head ng yung WSP. Nasa part siya ng bandang panel sa ilalim. So, yun. So, syempre, after natin maglinis, no, hindi naman tayo papayag na wala tayong montage ng ating WSP. So, ito yung finished product ng nalinisin nating WSP. Let's go!